kami nagpupuri, nagluluwalhati. Kami nagpapasalamat, mahal na Panginoon, minsanan pa sa ginintuang pagkakataon na pinagkaloob mo sa amin. Malayang-malaya po namin maipapangaral ang banal mong salita sa programang ito. Aming dalangin, buksan mo ang aming puso, ang aming pangunawa. Maging ang paglingkod, tunay na sa ganang akin, wala po akong magagawa. Anoint thy words, O God. Put thy words in my mouth, leading prayer for beloved honorable pastor. In the mighty name of Jesus, sama-sama naming sinasaway lahat ng demonyong hadlang sa gabal sa aming pakikinig. Cast down right now and bind the power of darkness in the mighty name of Jesus. With us, Lord, anoint thy word in the mighty name of Jesus. Amen and amen. Amen and amen. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Purihin po ang ating mahal na Panginoon at lumalating po kanyang dakilat banal na pangalan, mga minamahal, minsan pa. First and foremost, all the glory, honor, worship, and thanksgiving only belongs to our Lord Jesus Christ, our dearest Savior. And I give double honor, respect, and cherish the blessed teachings and golden teachings of our parents in the Lord. Love also and respect to the beloved children, full blessed Almeda family, sa mga anak, apot, manugang ng ating kagalanggal na pastor, na kasalukuyan, mga minamahal na inatasan ng ating mahal na Panginoong Hesus, upang mga siwa sa kanyang gawain, mga minamahal ilalim ng ministeryong ito. At happy viewing po, minamahal sa inyo pong lahat, sa lahat po ng ating minamahal ng mga kapatiran, buong Luzon, Visayas, sa buong Mindanao, mga minamahal dito po sa dako ng Zamboanga Peninsula, Zamboanga, Western Mindanao, mga minamahal, at sa lahat po ng ating mga Muslim brothers, mga minamahal na ating pong kasama, mga minamahal, patuloy pong sumusubaybay sa banal na gawain ng ating mahal na Panginoon, at sa lahat po ng ating mga webcast viewers around the globe, mga minamahal sa ibayong dagat, sa lahat po ng ating mga beloved seafarer na mga kapatiran, sa lahat po ng mga OFW, sa mga kapatid po natin na doon sa ibang bansa, mga minamahal na bagamat malayo sa pamilya, malayo sa gawain, mga minamahal, ngunit sila po inaabot ng ating banal na gawain. Kaya malaking pagpapala po para sa ating lahat, mga minamahal, ang miracle hour na ito, at mga minamahal, inahati ng banal na salita sa loob ng inyong mga tahanan, bagamat kayo ay malayo, mga minamahal, sa inyong pamilya, ngunit naandyan po ang pag-aaliw ng banal na salita ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Luwalhatiin ang ating dakilang Diyos sa lahat ng ating mga kapatid sa ibayong dagat, mga minamahal, ang Diyos pong magpala sa inyo po lahat. Kami pinagpupuri at nagpapasalamat, mga minamahal, na aming pong buong puso po kaming nagagalak, na aming nakikita sa ating comment section ang inyong pong mga pangalan, at nakasaad po dyan kung saan bansa kayo naroon sa mga oras nito. Maraming salamat sa ating mahal na Panginoong Kristo. Nawa, mga minamahal, ay makatulong pa kami sa spiritual ninyong pangangailangan. At para po, mga minamahal, sa ating pong patuloy na paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Pag-aralan po natin ang banal na salita ng ating dakilang Diyos na siyang pagkain ng ating kaluluwa. Mga minamahal, handa po natin ang ating pong mga ballpen, ang ating pong mga papel, ang ating pong mga Biblia. Lalo tigit sa lahat, handa po natin ang ating mga sarili sa pakikinig ng salita ng ating mahal na Panginoon. Let's talk about the topic, be accountable to your talent. Be accountable to your talent, mga minamahal. Ang sabi po ng ating pinag-aaralan, talent is a natural ability, our skill, a gift given by God for a reason, mga minamahal. Yung talento daw po, ito po ay natural ability, natural skill. Ito po ay spiritual ability na binigay ng ating mahal na Panginoon, a gift given by God for a reason. Ito po ay regalo ng ating mahal na Panginoong si Kristo, at meron po siyang malalim na reason, malalim na dahilan. At ang kanyang purpose, bakit niya po tayo binigyan ng talento? Upang tayo po ay maging kapaki-pakinabang para sa kanyang banal na gawain. Maging kapaki-pakinabang po tayo, hindi po para sa ating sariling kapurihan, kundi para sa kapurihan at kaluwalhatian ng ating mahal na Panginoon. So, ibig sabihin, every time na gagamitin natin ang talentong bigay ng ating pinakamamahal na Panginoon, tayo po ay mga minamahal nag-perform o ginagampanan, ginagamit natin ang talentong bigay ng ating pinakamamahal na Panginoon, dapat hindi ang ating sarili ang makita. Dapat ang makita ay ang kapurihan at kaluwalhatian ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sapagkat tayo po ay kasangkapan lang. Tayo po ay instrumento lamang ng ating mahal na Panginoong Kristo para mga minamahal maluwalhati
ang kanyang banal at dakilang pangalan. Ito po'y ibinigay ng mahal na Panginoon for a reason, mga minamahal. We are particular member of the church. Sabi ng Bible, church is the body of Christ, and Christ, mga minamahal, ito po ay katawan ng ating pinakamamahal. Christ is the head of the church, and church is the body of Christ, and we are the particular member of the church. So because we are one of the particular member of the church, binibigyan tayo ng Panginoon ng talento, ng kakayahan, hiyas, iba't ibang uri ng talento, iba't ibang uri ng hiyas, mga minamahal, ang purpose ng ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal, upang papagtibayin ang iglesia ng ating pinakamamahal na Panginoon. At isa po tayo na magiging kasangkapan, mga minamahal, upang mabuo ang gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong si Kristo. A gift from God, gift given by God for a reason. At ang sabi rito, your talent are not random. Hindi po nagkataon lang. Your talent are not coincidence. It is given for a reason. It is given for a purpose, mga minamahal. Kaya ano man ang talentong taglay natin ngayon, ang rason bakit ibinigay ng mahal na Panginoon ang talentong yan, samantalang ang iba sa atin ay, mga minamahal, hindi tayo nakapag-aral sa mga talentong kung ano ang mayroon sa atin ngayon. Ito po ay likas, mga minamahal, na pinagkaloob ng ating pinakamamahal na Panginoon. Lingid po sa ating kalawan, kahit po tayo ay, mga minamahal, wala pa sa ating pinakamamahal na Panginoon. Pero inihahanda na tayo, mga minamahal, hinuhubog na tayo ng mahal na Panginoon para sa talentong yan. Dahil one of these days, mga minamahal, one day, tayo po ay gagamitin ng ating mahal na Panginoon to edify the church para po, mga minamahal, ma-establish ang iglesia ng ating pinakamamahal na Panginoon. Yan po ang layunin ng ating dakilin. That's for His own purpose, for His own reason, mga minamahal, just to glorify His name. Dahil tayo po ay linikha, ginawa tayo ng ating mahal na Panginoon, binigyan tayo ng talento, binigyan tayo ng hiyas, binigyan tayo ng kakayahan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ang layunin ng ating dakilang Diyos ay magamit tayo para sa Kanyang kapurihan, para sa Kanyang kaluwalhatian. Ngunit ano man ang talento nating taglay? Ano man ang hiyas nating taglay? Ano man ang kakayahan nating taglay, mga minamahal? Hindi po natin ito pwedeng ipagmapuri. Hindi po natin ito pwedeng ipagmayamang. Hindi po natin ito pwedeng ipagmalaki. Na minsan, mga minamahal, may mga iilan po sa mga manampalataya, porket gamit na gamit sa gawain, at talagang maraming talent sa iglesia ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ang iba'y nagmamapuri. Ang iba'y nagpapaimportante na, mga minamahal. Alam po ninyo, mga minamahal, kahit tambak ka pa ng talento. Amen? Mga minamahal, hindi ka pwedeng magmalaki dahil kapag ikaw ay mawala, ang Panginoon ay maglalagay, mga minamahal, ng kapalit ng higit pa sa iyo, sapagkat ito'y hindi gawain ng tao. Ito'y gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya sino man ang mawala, ay kaya magpalit ng ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal, sapagkat ito'y gawain ng ating dakilang Diyos. Hindi pababayaan ng ating mahal na Panginoon ang kanyang banal na gawain. Yung point po natin, mga minamahal ko, ay maging submissive po tayo. Kagaya ng ating nababanggit minsan sa pulpito, mga minamahal, ang hinahanap ng ating mahal na Panginoon, hindi yung mga golden vessel. Ang hinahanap ng Panginoon ay yung mga willing vessel, yung mga submissive na mga vessel, mga minamahal. Sapagkat tayo po ay sisidlan ng ating mahal na Panginoon. Hinahanap na hindi po yung gintong sisidlan, mga minamahal, hindi po yung mga professional, hindi po yung magagaling, mga minamahal, hindi po yung mapagmataas. Ang hinahanap ng ating mahal na Panginoon, yung mga sisidlan, mga minamahal ko, na handang magpagamit at handang magpasakop at handang magpakumbaba, mga minamahal, gaano man ang talentong ipinagkaloob sa Kanya ng ating pinakamamahal na Panginoon, gaano man siya kagaling, gaano man siya karunong, gaano man siya ka-skillful, gaano man siya ka-talented, mga minamahal, ang nais ng ating mahal na Panginoon, ano man ang talentong ating taglay, gaano man karami ang talento, gaano man kalaki ang mga bagay na ating nalalaman, ang nais ng mahal na Panginoon ay manatili pa rin tayong mapagpakumbaba. Always stay humble, mga minamahal. Tingnan po natin ang palay. Ang palay kahit hitik na hitik sa bunga,
Dapat ganun, mga minamahal ang Kristiyano. Ang palay kapag hitik na hitik sa bunga, marami ang kanyang bunga, at ang kanyang bunga, mga minamahal, ay nasa panahon na po ng pag-harvest. Ito po'y nakayuko, mga minamahal, sa lupa. Yun po ang nais ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kahit po tayo ay hitik na hitik sa talento, marami tayong nalalaman, gamit na gamit tayo sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Manatili po tayong mapagpakumbaba upang ang talento, hiyas na nasa atin, ay patuloy at panatilihin ng ating mahal na Panginoon na mapagpamunga. Sapagkat kapag ikaw ay magmapuri, ikaw ay magmayabang, mga minamahal, sa isang pitik, sa isang iglap, ay pwede pong kunin sa iyo ng mahal na Panginoon ang lahat, mga minamahal, ng mga talentong iyong taglay. Yan po'y napakabilis. Yan po'y napakadaling gawin ng ating mahal na Panginoon. Kaya hindi po natin yan pwedeng ipagmayabang sa ating sarili lamang. Sabi rito, mga minamahal, you are not the owner of your talent. Hindi ikaw, hindi ako, ang nagmamay-ari ng aking talento. Ang nagmamay-ari ng aking talento, walang iba kundi ang ating pinakamamahal na Panginoon. Because it is given by God for a reason. It is given by God for a purpose, mga minamahal. Siya ang nagmamay-ari ng ating mga talento. Tayo po ay mga steward lang. Tayo po ay pinagkatiwalaan lang ng ating mahal na Panginoon pang anumang talento tiyas nating taglay ay magamit po natin ito para sa ikabubuti, para sa ikatitibay at ikalalago ng banal na gawain ng ating mahal na Panginoon. Ang sabi po rito, mga minamahal, you are the caretaker of it. Ikaw ang tagapangalaga, mga minamahal, sa talentong yan. Ano man ang talentong iyong tinataglay, ikaw ang tagapangalaga. Ibig sabihin, mga minamahal, be accountable for your talent. Pagbutihin mo, mga minamahal, ang talentong hiyas. Pagyamanin mo yung hiyas na bigay sa iyo ng ating mahal na Panginoon. Be productive in the talent, mga minamahal. Be progressive in the talent. Kailangan magamit ka ng ating mahal na Panginoon, higit pa sa kanyang paggamit sa iyo ngayon. Nais ng ating mahal na Panginoon na gamitin ka niya. Ibigay mo ang buong buhay mo, ibigay mo ang lakas mo, ibigay mo ang panahon mo, ibigay mo ang talentong galing sa ating pinakamamahal na Panginoon. Because your talent is, mga minamahal, given by God. Ikaw ang caretaker ng talent na yan. Hindi ikaw ang nagmamay-ari ng talentong yan. Sabi po rito, be responsible for using them well. Maging responsable po tayo na gamitin natin ng maayos yung mga talento na binigay sa atin ng ating pinakamamahal na Panginoong si Kristo upang isustain ng Panginoon ang buhay natin, patuloy tayong bigyan ng matalas na kaisipan, karunungan at kaalaman upang patuloy tayong magamit ng ating pinakamamahal. Nakakalungkot, mga minamahal. Marami tayong mga kapatiran, mga minamahal, o iilan, mga minamahal ko ng mga kapatiran natin na natuto sa iglesia, natutong tumugtog, natutong mangaral. Ang iba sa atin ay maraming mga minamahal, natutunang karagdagang talento para sa kanila upang sila ay magamit sa gawain ng ating mahal na Panginoon. Ngunit nung natuto na, ay nagmamapuri, nagmamayabang, lumalabas sa gawain, yung mga talentong kanilang natutunan sa loob ng iglesia, ay ginagamit nila sa labas, mga minamahal. Which is ng talentong yon ay ibinigay ng mahal na Panginoon sa kanila, mga minamahal, na natutunan nila sa loob ng gawain ng ating mahal na Panginoon. Yun ay pinagkaloob ng Panginoon sa kanila upang sila ay magamit ng ating dakilang Diyos sa banal na gawain. Ngunit nakakalungkot, sa loob ng iglesia, natutong kumanta. Paglipas ng panahon, mga minamahal, tatalikod sa pagpapagamit, iiwanan ng calling, iiwanan ng pagpapagamit ng ating mahal na Panginoon. Yung talentong kanilang tinanggap mula sa gawain ng ating dakilang Diyos, gagamitin sa labas. Mag-a-abroad, tutugtog sa banda, kakanta sa banda, mga minamahal. Dahil natutunang kumanta, natutunang mag-gitara, natutunang mag-drums, natutunang mag-keyboard, mga minamahal. Nung natutunan sa gawain ng Panginoon, lalabas sa gawain ng Diyos, papasok sa banda, ang iba ay mag-a-abroad pa, mga minamahal. Hindi po ito nakapagbibigay lugod sa ating mahal na Panginoon. Kahit meron po kaming kakilala, dati-dating ginagamit sa gawain, natutong tumugtog dahil sa gawain ng ating mahal na Panginoon. Paglipas ng taon, mga minamahal, lumabas, tumalikod sa paglilingkod, nalaman-laman lamang namin, nasa banda na po, mga minamahal, nag-abroad.
Alam po ninyo, habang siya po ay tumutugtog, siya po, mga minamahal ko, ay inatake ng sakit, mga minamahal na stroke. Pataas ang kanyang dugo, na stroke po siya. At mga minamahal, nakakalungkot pakinggan hanggang sa ngayon, yung kanyang galing, yung kanyang skill, mga minamahal, kung gaano siya kahusay noon tumugtog, ay nahihirapan na po siyang ibalik sa mga panahon ngayon. Sapagkat hindi na po balanse, hindi na po normal, mga minamahal ang kanyang katawan. Yun po ang nakakalungkot. Kaya ano man ang talentong ating taglay, huwag natin ipagmamayabang, huwag natin ipagmamapuri. Dahil in a split of a seconds, kaya pong kunin ng mahal na Panginoon ang anumang nasa iyo, kahit ngayon, kahit mamaya, kahit anong oras. Kapag yan ay iyong ipagmayabang, yan ay iyong ipagmapuri, mga minamahal, maaaring kunin yan ng ating mahal na Panginoon anytime. Basahin natin ang Biblia from the book of Matthew chapter 25. Magsimula po tayo sa verse 14. Ang sabi po rito, be responsible for using them well. Ignoring or wasting talent is called unprofitable servant. Once na ibaliwala mo, hindi mo pahalagahan, hindi mo bigyan ng malalim na value, yung talentong binigay sa'yo, hindi mo ito gamitin to glorify God, to honor the Lord, to worship Him, mga minamahal. Ito'y gamitin mo para sa iyong sariling interes. Gamitin mo ang talento mo para sa iyong sariling kapurihan, bumilib sa iyong iba, humanga sa iyo ang iba, na dapat sana ibigay, mga minamahal, ang kapurihan palagi sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Ignoring and wasting your talent is called unprofitable, mga minamahal servant. Ikaw ay tatawaging isang alipin na walang pakinabang, mga minamahal. Kapag ang talentong yan na binigay sa iyo ng mahal na Panginoon, ay hindi mo gamitin sa pagbibigay papuri sa Kanya. Tuloy po natin ang pagbasa. 25 verse 14 up to verse 30. Isa-isayin po natin pagbasa ng talatang ito. Sapagkat tulad ng isang tao na naparoon sa ibang lupain, ay tinawag ang kanyang sariling mga alipin at ipinamahala sa kanila ang kanya-kanyang mga pag-aari. Verse 15, at ang isa'y binigyan niya ng 5 talento. Ang isa'y binigyan niya ng 2 talento. Ang isa, sa bawat isa'y ayon sa kanyang kaya. Ay yung isa ay binigyan niya ng isa. Ang una ay binigyan niya ng 5 talento. Ang pangalawa niyang alipin ay binigyan niya ng 2. Mga minamahal, ang huling alipin ay binigyan niya ng isa ayon sa kanya-kanyang kaya. At siya yumaon sa kanyang paglalakbay. 16. Ang tumanggap ng 5 talento, pagdaka yumaon, at ipinangalakal niya ang mga iyon. At siya'y nakinabang ng 5 pang mga talento. Naging productive po siya, naging progressive po siya. Yung 5 talento na binigay sa kanya ay kanyang pinalago, mga minamahal. Yung talento na binigay sa kanya, na dati-rating 5 ay naging 10. In verse 17, sa gayon ding paraan, ang tumanggap ng 2 ay nakinabang ng ibang 2 pa. Natapos ang tumanggap ng isa ay yumaon at humukay sa lupa at itinago ang salapi ng kanyang Panginoon. Mga minamahal, ibig sabihin, hindi po nagmultiply, hindi po lumago, hindi po niya ipinangalakal, mga minamahal ko, ang talentong binigay sa kanya. Instead, ito'y kanyang ibinaon sa lupa, kanyang itinago, mga minamahal. Pagkatapos ng mahabang panahon, dumating ang Panginoon ng mga aliping iyon at nakipaghusay sa kanila. Pinatawag po yung 3 alipin, yung binigyan ng 5, yung binigyan ng 2, at binigyan ng isa. Sila po'y tinawag, mga minamahal, at nakipaghusay sa kanila ang kanilang Panginoon na naglakbay sa mahabang panahon. At sa pagbabalik, mga minamahal, sila pong lahat ay tinawag upang, mga minamahal, makipaghusay. In verse 20, at ang tumanggap ng 5 talento ay lumapit at nagdala ng 5 pang talento. At nagsabi, Panginoon, binigyan mo ako ng 5 talento at narito ako'y nakikinabang ng 5 pang mga talento. Sinabi sa kanya ng kanyang Panginoon, mabuting gawa, mabuti at tapat na alipin. Nagtatapat ka sa kaunting bagay, mamamahalain kita sa maraming mga bagay. Pumasok ka sa kagalakan ng iyong Panginoon. So makita mo, mga minamahal, tuwang-tuwa ang kanilang Panginoon
At the same time, proud na proud din po, mga minamahal, kanyang ipinagyayabang na Panginoon, yung 5 talento na binigay mo sa akin, ngayon ay 10 na. Ano pong sabi ng Panginoon? Mabuti at tapat na alipin. Ikaw ay binigyan ko ng konti, ngunit nakinabang ka ng marami. Sabi niya, pumasok ka dito sa aking karyahan at makigsalo ka sa aking tingin. So makita mo mga minamahal, sa po'y tuwang-tuwa sapagkat ang kanyang iniwang 5 ay naging 10 na. Sino po ang nakinabang? Hindi po ang Panginoon, kundi yung alipin pa rin. Sapagkat sabi niya, pinagkatiwalaan kita ng konti, ngunit iyong pinagyaman at pinarami, pagkakatiwalaan kita ng mas maraming mga bagay. So ibig sabihin, mga minamahal, kung bigyan tayo ng talento ng ating mahal na Panginoon, at pagbutihin po natin ang pag-iingat, pagbutihin po natin ang pangangalaga, pagbutihin po natin ang paggamit sa mga talento na binigay sa atin ng mahal na Panginoon. Hindi natin ito ginagamit para makilala tayo, para maging well-known tayo, mga minamahal. Bagus na ginagamit natin to glorify God, ginagamit natin ang mga talento natin para sa kapurihan ng ating mahal na pinagyayaman natin ito kapag makita ng ating mahal that you are accountable to your talent. Pwede niyang dagdagan pa ng 1 talento. Pwede ka pa niyang dagdagan ng another 2 talento. Another 3 talento. As long na makita ng mahal na Panginoon that you are accountable, you are responsible to your talent. Ginagamit mo ito, mga minamahal, na kapag ipakinabang. Ginagamit mo ito, mga minamahal, para sa ikapapuri at ikaluluwalhati ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sunod po tayong talata, mga minamahal. At lumapit naman ang tumanggap ng 2 talento. At sinabi, Panginoon, binigyan mo ako ng 2 talento. Narito ako'y nakikinabang ng 2 pang talento. Sinabi sa kanya ng Panginoon, mabuting gawa, mabuti at tapat na alipin. Nagtatapat ka sa kaunting bagay, pamamahalain kita sa maraming mga bagay. Pumasok ka sa kagalakan ng iyong Panginoon. So makita mo mga minamahal, ganun na ganun din po sa 5 talento, yung 2 talento. Tuwang-tuwa ang kanilang Panginoon sapagkat pinagyaman nila yung mga talento na binigay sa kanila ng ating mahal na Panginoon para sa kapurihan ng ating dakilang Diyos. Sapagkat kung iisipin lang, sino ba tayo para magmapuri? Sino ba tayo para magmayabang? Wala tayo, mga minamahal. Tayo po'y basura. Tayo po'y nakilala sa mahal na Panginoon. Walang-wala tayo. We are totally condemned. We are living no hope. We are living no God. Wala tayong kaligtasan. Ngunit kinahabagan tayo ng mahal na Panginoon at tayo pinapadako sa gawain ng Diyos. Ngayon, mga minamahal, tayo po ay binihisa ng Panginoon. Mga minamahal, loob at labas ng ating anyo. Tayo ay binihisa ng may kamanalan ng ating dakilang Diyos. Pinagkalooban tayo ng talento ng Panginoon para magamit tayo sa kanyang banal na gawain, mga minamahal. At ngayon, nagagamit tayo sa gawain ng ating mahal na Panginoon. Yung purpose ng Diyos, hindi para luwalhatiin ang iyong sarili. Hindi para itaas ang iyong sarili. Ito'y ginagawa natin para sa kapurihan at kaluwalhatian ng ating pinakamamahal na Panginoon. Following verse. At lumamit naman ang tumanggap ng 1 talento. Ito po yung alipin na pasaway. Alipin na tamad. The slothful servant, sabi ng Bible. Mga minamahal, wicked and slothful servant, mga minamahal. Isang alipin na masamang alipin, sabi ng Biblia. Alipin na tamad na alipin, sapagkat ang talentong binigay sa kanya ay nanatiling isa. Hindi niya pinagyaman, hindi niya pinagbuti, hindi niya pinaghusay, mga minamahal. Kaya, mga minamahal, puot na puot ang kanilang Panginoon. Ang sabi ng Biblia, at lumapit naman ang tumanggap ng 1 talento. At sinabi, Panginoon, nakikilala kita. Ikaw ang taong mapagmatigas. Gumagapas ka doon sa hindi mo hinasikan. At nag-aani ka doon sa hindi mo sinabugan. At ako'y natakot. At ako'y umaon at ako'y aking itinago sa lupa ang talento mo. Narito, nasa iyo ang iyong sarili. Sa 26, tapat sumagot ang kanyang Panginoon at sinabi sa kanya, ikaw na aliping masama, aliping tamad, nalaman mong ako'y gumagapas sa hindi ko hinahasikan at nag-aani doon sa hindi ko sinabugan. Gayon pala ibinigay mo sana
ang aking salapi sa mga nagsisipangalakal ng salapi. At nang sa aking pagdating ay tinanggap ko sana ang saganang akin, pati ang pakinabang. Alisin nga ninyo sa kanya ang talento at ibigay ninyo sa may 10 talento. So makita mo mga minamahal, isang masama, sabi ng Biblia, ang tawag sa kanya ay isang masamang alipin, isang tamad na alipin, sapagkat ang talentong binigay sa kanya ng Panginoon, isang talento, ang kanyang ginawa, mga minamahal ko, ay kanyang ibinaon sa lupa. Sabi ng Panginoon, nababatid mo pala na ako isang taong umaangkin ng hindi akin. Gumagapas ako sa hindi ko itinanim. Ako'y umaanin sa hindi ko sinabugan. Dapat sanang talentong binigay ko sa iyong isa ay ilinagay mo sana sa mga ngalakal. Sana ilinagay mo sa bangko para magkaroon ng interes. Makuha ko ang aking pera at makuha ko ang aking interes. Huling talata po, mga minamahal, sa verse 29 at 30. Sapagat ang bawat mayroon ay bibigyan at siya'y magkaroon ng sagana, ngunit ang wala, pati nang nasa kanya, ay aalisin sa kanya. At ang alipin walang kabuluhan ay inyong itapon sa kadiliman. Sa labas, diyan na magtatangis at manggagalit ang kanyang mga ngipin. So makita mo mga minamahal, yung slothful servant, yung wicked servant, mga minamahal, siya po ay tinawag na wicked, masamang alipin, tamad na alipin, dahil hindi po niya pinagyaman, hindi niya pinaghusay ang pamamahala sa talento na binigay sa kanya ng ating mahal na Panginoon. Which is, ang sabi ng Biblia, mga minamahal, we are only hindi po tayo, we are not the owner of our talent. We are only the caretaker of our talents. That's why we need to use our talent and be responsible for it. Be accountable for it, mga minamahal. Use it for the glory of our beloved Lord. Ating mahal na Panginoong Jesucristo, gamitin natin ito sa kaluwalhatian ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Ang sabi ng Biblia, masama, tamad na alipin, kunin niyo sa kanya ang kanyang isang talento at ibigay doon sa tumanggap ng 10 talento. Ibig sabihin, mga minamahal, yung mga productive na Kristiyano, yung mga Kristiyanong ginagamit ang kanilang mga talento, hindi para sa kanilang kapurihan, kundi para sa kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos. I-bless sila ng ating pinakamamahal na Panginoong si Kristo. Luwalhatiin po kanyang dakilat banal na pangalan. Sabi rito, the Lord answered and said unto him, the wicked and slothful servant, the servant rebuked for doing nothing, his talent was turned away, taken away. His talent was taken away, mga minamahal, tinanggal sa kanya yung kanyang talento, amen, at ibinigay doon sa 10, mga minamahal, ibinigay doon sa may 4, mga minamahal, na kanilang pinagyaman. Nakita ng ating mahal na Panginoon, karapat dapat sila sa talento na ibinigay ng Panginoon para sa kanila. This verses emphasize and teach us to be responsible for what God has entrusted in us, mga minamahal. Ang gusto ng mahal na Panginoon, mga minamahal ko, turuan tayo. This verses emphasize and teaches us, mga minamahal, na ating pong pahalagahan yung mga talento na ipinagkatiwala sa atin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Patuloy natin itong gamitin habang tayo po'y may buhay, habang tayo po'y malakas. Kung ikaw ay pinabinigyan ng talento sa pagtugtog, tumugtog ka ng buong galak, tumugtog ka na may pagpupuri, tumugtog ka para sa kapurihan, kaluwalhatian ng Diyos. Binigyan ka ng tinig sa pagganda, binigyan ka ng talento sa pangaral, gamitin mo ang talentong yan para sa kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos. Following verse, mga minamahal, Romans chapter 12, verse 6 up to verse 8. At yamang may mga kaloob na magkakaiba-iba ayon sa biyaya, sapagkat ang sabi nito, we have different gift according to the grace given to us by God. Mayroon tayong magkakaiba-ibang talento, mga minamahal. Iba ang talento mo, iba ang talento ko. Ang iba sa atin ay magaling kumanta, magaling tumugtog, magaling mangaral, pinagkalooban ng sapat na talento sa pangaral ng salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat tayo ay mayroong kanya-kanyang talento. Walang anak ng Diyos na walang talento, mga minamahal. Kailangan nating
hanapin, kailangan nating malaman, kailangan nating ipanalangin, mga minamahal, na ipakita sa atin ng Panginoon ang ating kakayahan. Ang ibang mga minamahal, ang kanilang talento ay ang pagtulong sa gawain ng mahal na Panginoon financially. Ang iba naman, ang kanilang hiyas, ang kanilang talento ay mag-akay ng mga kaluluwa, mga minamahal, ng mga tao sa banal na paanan ng ating mahal na panatawag po sa kanila ay mga soul winner. Ang iba naman sa kanila, mga minamahal, ay productive sa paghayo, mga minamahal. Ang iba sa kanila ay pagtulong, mga minamahal, even sa pag-set up, pag-pack up, mga minamahal, ng mga kagamitan sa panahon ng ating mga krusada. Kahit po, mga minamahal ko, yung encourage sa mga kapatid nating nanghina, nanlulupaypay, nanlulumo, yan po isa sa mga talento ng mga anak ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Kaya sabi ng Biblia, anumang talento na binigay sa atin ng mahal na Panginoon ating pagyamanin, sapagkat hindi magkakapareho ang ating talento, nagkakaiba-iba, sabi ng Biblia, ayon sa biyaya na binigay sa atin. Kung hula ay manghula ka, manghula tayo ayon sa kasukatan ng ating pananampalataya. Sa verse 7, o kung ministeryo ay gamitin natin ang ating sarili sa ating ministeryo. Kung ang gift sa iyo, ang talent sa iyo ay pag-ministry, pag-pastor, pag-preach sa gawain ng ating mahal na Panginoon, pag-evangelize ng salita ng ating dakilang Diyos, kung ikaw ay binigyan ng talento sa pagministeryo, agamitin natin ang ating sarili sa ating ministeryo, o ang pagtuturo ay sa kanyang pagtuturo. Sa verse 8, o ang umaaral ay sa kanyang pag-aaral. Ang namimigay ay magbigay ng may magandang loob. Ang nagpupuno ay magsikap. Ang nahabag ay magsaya. Yun po ang salita ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Kung ikaw ay binigyan ng talento sa pagmiministry, pagyamanin mo ang iyong ministry. Kung ikaw ay binigyan ng talento sa pagtuturo, pagyamanin mo ang iyong pagtuturo. Kung ikaw ay binigyan ng ministeryo ng talento sa pagbibigay, patuloy kang tumulong sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Sapagkat yung tinasabing talent, hindi lamang po yan, mga minamahal, sa tinatawag na ordinaryong talento. Ikaw ay, mga minamahal, magkakaroon ng malalim na burden sa pagtulong sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Ang sabi po rito, mga minamahal, we have different gift according to the grace given by God. Mga minamahal, magkakaiba man ang ating talento, magkakaiba man ang ating hiyas, magkakaiba man ang ating skill na ginagampanan sa gawain ng ating mahal na Panginoon. Ang purpose po niya ay para sa katitibay, mga minamahal, ng gawain ng Diyos. At magkakaiba man ang ating mga talento, lahat ng ito ay kaloob sa atin ng Espiritu ng ating dakilang Diyos. Basahin po natin 1 Corinthians chapter 12, verse 4 up to verse 7. Sapagkat sino ang gumagawa na ikaw ay matangi, at anong nasa iyo na hindi mo tinanggap? Ngunit kung tinanggap mo, ay bakit mo ipinagmamapuri na tulad sa hindi mo tinanggap, mga minamahal? In verse 8, 1 Corinthians chapter 12, kaya hindi po, 12 verse 12, o chapter 12 verse 4 hanggang verse 7. 1 Corinthians chapter 12. Sabi ng Biblia, verse 4, ngayon may iba't ibang mga kaloob, datapat iisang Espiritu. Lahat ng ating tinanggap, mga minamahal, na kaloob, ng regalo na galing sa mahal na Panginoon, talentong bigay ng ating dakilang Diyos, ito lahat ay nanggagaling sa isang Diyos, sa isang Espiritu, nagkaloob sa atin ng karunungan at kalaman. Sa verse, mga minamahal, 5, verse 5, 12 verse 5, at may iba't ibang mga pangangasiwa. Mag-start po tayo sa verse 4. Ngayon may iba't ibang mga kaloob, datapat iisang Espiritu, verse 5, at may iba't ibang mga pangangasiwa, datapat iisang Panginoon, at may iba't ibang mga paggawa, datapat isang Diyos na gumagawa ng lahat ng mga bagay sa lahat. Datapat sa bawat isa ay binibigay ang paghahayag ng Espiritu upang pakinabangan din naman, mga minamahal. So itong lahat ay nanggagaling, mga minamahal, sa isang Diyos, isang tagapamahala ng lahat ng bagay, isang Diyos na pinagbubukalan ng lahat ng karunungan, isang Diyos na pinagbubukalan ng lahat ng kaalaman, isang Diyos na pinagbubukalan ng lahat ng talento, sa lahat, mga minamahal, ng karunungan. Itong lahat ay galing sa Kanya.
Kaya't anumang taglay natin karunungan, all the glory must be given unto Him, mga minamahal. Palagi natin ibinibigay ang kapurihan, mga minamahal. Ibinibigay natin palagi ang kaluwalhatian, ang pagsamba, ang pagdadakila, ang parangal sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi po natin inaangkin yung credit, hindi po natin inaangkin yung galing, hindi po natin inaangkin, mga minamahal, yung kapurihan, yung anumang talento na nasa atin. Take note, mga minamahal, we are only steward for all of this talent, mga minamahal. Tayo po ay tagapangalaga lang ng mga talentong ito. Kaya kung tayo po, mga minamahal ko, ay pinupuri ng marami dahil, mga minamahal, meron tayong kakayahan, nabibless sila, mga minamahal, sa tuwing tayo po ay kumakanta, nabibless sila sa tuwing tayo po ay tumutugtog, mga minamahal. Don't grab the credit. Palaging ibigay natin ang credential sa mahal na Panginoon. Palagi natin ibigay ang kapurihan at kaluwalhatian sa ating dakilang Diyos upang maluwalhati ang kabanal-banalang pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Huwag po natin gayahin ang ilang mga magsasaka na kapag good harvest, mga minamahal, ang sinasabi nila, ito'y dahil ako'y nakapag-seminar. Ako'y nagkaroon ng good harvest ngayon dahil maganda ang aking abono. Ako'y nagkaroon ng good harvest ngayon dahil maganda ang aking insecticide, mga minamahal. Ako'y nagkaroon ng good harvest ngayon dahil ako ay magaling, mga minamahal, tumiming sa panahon ng pagsasaka. No, mga minamahal. Hindi po natin pwedeng ibigay ang credit sa insecticide. Hindi po natin pwedeng ibigay ang credit, mga minamahal, sa abono. Hindi po natin pwedeng ibigay ang credit dahil tayo po ay nakapag-seminar. Hindi po natin pwedeng ibigay ang credit, mga minamahal, dahil magaling tayong tumiming. No, mga minamahal, ang credit palagi, ang credential palagi, ay para sa ating pinakamamahal na Panginoong si Kristo. Lahat po yan ay nagmumula sa ating dakilang Diyos. Kaya kung gusto mo, mga minamahal, patuloy kang maging productive, maging progressive, mga minamahal. Kung gusto mo ay dagdagan pa ng Panginoon ang kanyang karunungan, dugtong na buhay, iba yung kalakasan, kung gusto mo magamit ka palalo ng ating mahal na Panginoon, palagi mong ibigay ang kapurihan at kaluwalhatian ng Panginoon. Isipin mo na ikaw ay instrumento lang. Isipin mo na ikaw ay kasangkapan lang ng ating pinakamamahal na Panginoong si Kristo at gagamitin ka niya sa panahon, mga minamahal, na gusto kanyang gamitin. Last verse po, mga minamahal, 1 Corinthians chapter 6. Verse 20 po, mga minamahal. Verse 20, ang sabi po rito, all that you have is given by God. Use it to glorify God. Gamitin mo ang lahat ng yan para sa kapurihan ng Panginoon. Sapagkat kayo binili sa halaga. Sa verse 19, start tayo sa verse 19. Ano po ang sinabi ng Biblia? Verse 19 and verse 20 po ng 1 Corinthians chapter 6. Sa verse 19, kindly. O hindi ba ninyo nalalaman na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo? Nasa inyo na tinanggap ninyo sa Diyos at hindi na kayo ang sa inyo'y sarili. Sa verse 20, sapagkat kayo binili sa halaga, luwalhatiin nga ninyo ang inyong katawan. Sa inyong katawan ang Diyos, mga minamahal. We are not in our own, sabi ng Biblia. Hindi na tayo ang nagmamay-ari ng ating mga sarili. Start from the very beginning na ating pong sinurrender sa Panginoon ang ating buhay. Start from the very beginning, mula nang isinuko natin sa Panginoon ang ating buhay, hindi na tayo ang nagmamay-ari ng ating mga buhay. That's why lahat ng saganang nasa atin ay hindi atin. Ang Diyos ang nagmamay-ari na ng lahat ng ito. Sabi ng Biblia, that's why glorify the Lord through your body. Luwalhatiin mo ang Panginoon sa magitan ng iyong katawan. Luwalhatiin mo ang Panginoon sa magitan ng iyong talento. Luwalhatiin mo ang Panginoon sa magitan ng iyong hiyas. Luwalhatiin mo ang Panginoon sa magitan ng iyong kakayahan. Lahat, mga minamahal, ng binigay sa iyo ng Panginoon ay gamitin mo para sa kapurihan at kaluwalhatian ng ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. At kapag makita ng Panginoon na sa puso mo, sa isip mo, na ang layunin mo, mga minamahal, ay gamitin ang lahat ng saganang nasa iyo, hindi para sa iyong sariling kakayahan o hindi para sa iyong sariling kapurihan, bagkus lahat ng yan ay ginagamit mo para malawalhati ang dakila at mapagpalang pangalan ng ating mahal na Panginoon. The blessing shall upon you. The blessing will flow. Ibibless ka lalo
ng ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil sabi ng Biblia, wala tayong may tatago sa Panginoon. Alam niya ang laman ng ating mga puso. Ngunit kung sa puso natin, mga minamahal, nagpupuri tayo at nagpapasalamat na binigyan tayo ng talento, mga minamahal, at kinabangan tayo ng ang gawain ng ating mahal na Panginoong Jesucristo, nakakatulong tayo para po may bahagi ang salita ng Diyos, may palaganap ang Ebanghelyo, at salita ng ating mahal na Panginoon tayo po yung nagagamit para sa gawain ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, at ang kapurihan ay palagi nating ibinibigay sa mahal na Panginoon. Then, the Lord will bless us. Sa mga oras na ito, mga minamahal, tayo pong lahat ay lumapit sa banal na paanan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Be accountable to your talent always. Remember, mga minamahal, we are not the owner of the talent. We are only the caretaker of it. At ang sabi nito, be responsible for using them well. At ang sabi ng Biblia, he who ignoring and wasting talent is called unprofitable servant. Kapag hindi mo gamitin ang talentong yan, o gamitin naman yung talentong yan, mga minamahal, hindi para sa kapurihan ng ating mahal na Panginoon. Ang tawag sa iyo, mga minamahal, is unprofitable servant. Atin pong ilapit ang ating sarili sa ating mahal na Panginoon para po sa mga baguhan nating taga-subaybay. Tanggapin po ninyo ang ating dakilang Diyos. Sumunod po kayo sa aking panalangin. Sabihin po ninyo, mahal na Panginoong Jesus, ako po'y narito sa iyong banal na harapan. Ako'y nagsisisi sa aking mga nagawang kasalanan mula sa aking pagbabata hanggang sa mga oras nito. Patawarin mo ko, Panginoon. Tinatanggap kita bilang Diyos, Hari at tagapagligtas ng aking buhay. Isulat mo ang aking pangalan sa aklat ng buhay kasama ng aking buong sambahayan. Kami may manalangin para sa inyo. Mapagpalang Diyos, Ama namin sa langit, mga pangyarihan sa lahat. Panginoong Isus, aming dalangin, nakahabagan mo po ang aming minamahal na mga kababayan. Sulat mo ang pangalan sa aklat ng buhay, 10 ng kanilang mga mahal sa buhay. Iligtas mo sila, bigyan mo sila ng pagkakataon makilala ka. Sa pangalan ni Jesus, bless the Lord in Jesus' name. Meron po tayong 4 na reglamento ng kaligtasan. Ang unang-una yung pananampalataya. Ang pangalawa ay ang pagsisisi. Ang pangatlo ay bautismo sa tubig sa pangalan ng ating mahal na Panginoong Jesucristo. Ang pang-apat ay bautismo sa magitan po mga minamahal ng Espiritu Santo. Tayo po ay mga minamahal patuloy na makinig at hanapin po natin yung mga designated address natin kung ito po ay malapit sa ating mga area. Hanapin po natin yung mga lugar kung saan meron tayong gawain at patuloy po tayong dumalo at tumanggap ng bautismo sa tubig sa pangalan ng Jesucristo, sapagkat sa magitan po ng bautismo sa tubig sa pangalan ng ating mahal na Panginoong Jesus ang siyang ikipagpapatawad ng ating mga kasalanan at tatanggapin po natin ang gasa ng Espiritu Santo. Ang Diyos po magpala sa ating lahat at tayo po'y dumako sa pananalangin para po mga minamahal ko sa ating mga pangangailangan. Ilapit po natin itong lahat sa ating dakilang Diyos. Pagkat sabi ng Biblia, God will supply all our needs according to His riches and glory. Ano man ang ating kailangan, material, financial, spiritual, itong lahat ay kayang ibigay ng ating mahal na Panginoon. Because our loving God is the source of blessing, mga minamahal. Tayo po'y manalangin. Mapagpala naming Ama sa langit, makapangyarihan sa lahat, mahal na Panginoong Jesus, batid mo ang aming pangangailangan. Hindi pa po binubukan ang aming labi, ay alam mo na ang aming mga pangangailangan. Buksan mo ang dungo ng langit, ibuhos ang saganang pagpapala na walang sapat ng silid na kalalagyan. Bless us, Lord, in the mighty name of Jesus, living forever, beloved honorable Pastor. Bless us in Jesus' name. Sa part of contact, mga minamahal, tayo pinadako sa ating masiling, sa lahat po ng ating mga viewers, mga minamahal, ipatong po natin ang ating mga kabilang kamay sa screen po ng ating mga gadget, mga minamahal, kabilang kamay sa parte po ng ating katawan, may mga karamdaman. Sabihin po natin, sakit, maling problema, malutas, anumang karamdaman natin ay pangalanan po natin. Tayo po may hika, may migraine po tayo, mga minamahal, masakit po, mayroon po tayong sakit sa puso, mga minamahal, mayroon po tayong asthma. Sabihin po natin, pangalanan po natin anumang ating karamdaman natin taglay, at ito po'y pagalingin sa pangalan po ng ating mahal na po. Sa unang dalangin ng ating kagalang-galang na pastor, sabi ng Biblia,